Dumaan nga pala may sa amin si Ate Weng at para kunin tsinelas na pinamimigay na bigay ng aking kamamis. Ayan, sumakay nga po kami ng tricycle at pupunta daw siya ng dahil sinamahan ko siya. Diretso na rin ako mabili ng mga pang giveaway sa mga bata na bigay ng aking mga kamamis na budget para sa mga bata. Habang nga pala habang nasa tricycle kami, panaytawa namin ni Ate Weng at sobrang saya namin kapag kami magkasama, lalo na kapag kumpleto kami, wala si Ate Malo at wala si Ate Libay, pero anyway, okay lang kasi mga busy ang mga persons. So anyway mga mi, habang nagbabiyahe kami dyan, ang dami-dami namin kwento. Duman nga pala ako sa 7-Eleven para mag-withdraw yung pinadala through GCash ang aking kamamis na budget ko para sa mga bata, na kailangan mabudget ko ang buong 1,000 pesos. So yan nga pala, habang naghintay ako dyan, nagpapakit nga pala ang mamines ninyo, aroy, sumakit ang aking paa dyan. Nasa labas nga pala si Ate Weng, ayan, lumabas ng aking kamanihan dyan. Hinihintay ko nga pala may lumabas yung pera, pero tingnan mo, ang tagal-tagal naman, porque 1,000 na, ay salamat, lumabas rin yung pera, pero parang napatigil nga ang mamines nyo dyan kasi hindi lumalabas. Kung mukha naman kinaban ng mamines nyo, akala naman mawawala naman ang pera ang aking wallet. So ayan, nakalabas na nga pala yung ATM, pero yung pera hinihintay ko, ayan na. So dumaan nga pala kami dito sa Gemma Glen at bumili kami ng grocery. Yan yung mga kinis na pinamili ko, habang sa Ate Weng naman namimili ng mga paninda niya sa kanyang tindahan. At ako naman naglalakad-lakad at tagahanap pa at pinabudget ko pa, habang si Ate Weng tapos na sa dinami-dami ng kanyang binili, natapos kagad, samantalang ako binabudget ko talaga, kaya akong pinakamabagal dyan, mami. Ang sabi nga ni Ate Weng, na budget ko daw ng mabuti pagdating sa cashier, nagbayad ako at sobrang talagang pinadget kong mabuti at hindi naman lalagpas ng 1,000 ang aking mga binili para sa mga bata. Nga pala mga mi, pinagkasya ko lamang ang mga pinadala ng binigay ng cash ang aking mami ng cutie, sapagkat hindi naman ako namimilit, para ito lang naman ay mapasaya namin ang mga bata. Pagkatapos namin ng aming paggrocery ay dumaan kami sa SM at dun kami nag-lunch ni Ate Weng. Niyaya ko siya sa malapit sa food court sa grocery na kung saan makakatipid kami at makakabudget kami. Tawa ng tawa si Ate Weng at super daw kuripot ng yung mamines nyo. Habang nakaupo nga pala ko dyan, Mia, ay meron ako dyan katabing lalaki at panay tingin sa amin kasi ang dami-dami daw na in-order namin. Di niya alam, pinadget lang talaga namin. Ito na nga naman pala to si Ate Weng, nilibre niya ako ng turkey. Yung parang merong tawag dyan na hindi ko maintindihan kung anong basta kung anong klase pagkain yan. Nilibre nga pa, ay hawak ko yan, kung anong tawag dyan. Basta shawarma pala, o nga pala shawarma. So anyway, malami ko magmakain ako dyan, libre yan ni Ate Weng. Samantala ako naman, nilibre ko naman siya ng Shanghai. Ito na tawa namin kasi ang kuripot ko daw kasi ang binili ko sa kanya ay worth 25 pesos lang, mi. Samantalang si Ate Weng ay worth 90 plus ko. So ang ginawa ko na ko dyan, siya naman ako, bumili naman ako nandyan ng kikiam, and then sa halagang 35 pesos. Samantalang sa labas, mabibili mo lang ito 5 piraso, pero dyan 35 pesos, sa labas ay 25 pesos. So dito naman mi ay 5 pesos nga pala 5 piraso, diba? Sa mga street na pagkain sa labas ay alam ko pag 5 pesos ay 10 piso, ilang piraso lang. Samantalang dito ay 5 piraso, 35 pesos mga mi. Pero masarap naman anyway, masarap naman talaga. So habang kumakain ako dyan, kapalay kaming chicken ni Ate Weng, hindi talaga wala mga mi ang aming pagiging marites naming dalawa ni Ate Weng. So nga pala, iniisip nga namin pala dyan si Ate Malo, minamarites namin si Ate Malo, na sana kompleto kami at kasama namin si Ate Malo at si Ate Libay mga mi. Lumipat nga pala ako mami ng pwesto dyan, para gusto ko para pareho kami nakikita, hindi lang puro lang ako, para din makita ninyo kung paano din sumubo ng pagkain si Ate Weng nyo. Nagtataka nga si Ate Weng kung bakit wala daw akong kinakain na rice kundi shawarma lang. So di niya alam, madami akong binili, madami akong kinakain kasi meron akong kasama dyan na lumpia. Yan, first batch pa lang yan mga mi. Maya papakita ko naman sa inyo kung paano ako kumain ng lumpiang togi. Inuna ko muna kasi itong shawarma, kasi kapag ang shawarma kasi kahit walang rice, pero kapag yan na hindi ko na kailangan mag rice, kasi mas gusto kong kinakain yung shawarma na yung walang rice mga mi. Kasi sabi niya bakit daw di ako nag rice. So bali sabi ko sa kanya diet na ako, pero ang totoo hindi talaga ako diet. Gutom nga ngayon mga mines nyo. Tingnan nyo. Sa tabi habang kumakain ako ng shawarma dyan, meron pa ako next batch na siyang lumpiang togi dyan mga mi. Ayan na nga mi, meron naman kami pinag-uusapan dyan. Nagmamarites na naman kami dalawa ni Ate. Nag-umpisa naman pagiging marites namin mga mi.
yan sa likod. Para may pinag-uusapan kami, pero sabi ko hayaan mo na. Ayun nga, may kumakain na nga ako ng Shanghai at pinapakita ko sa iyo kung gaano siya kasarap. Sobrang laki niyan mga mi, pero super sarap lang talaga yan sa halagang 25 pesos. Mabubusog ka na, pero sa totoo talaga gutom dyan ng mami na siya. Pagkatapos ng shawarma, kumain pa rin ako ng lumpiang togi. Pag uwi dyan sa bahay, sumakit ang aking mga tuhod. Lumpiang togi pala mi, hindi pala Shanghai. Nasa palibas ang Mami Nest nyo, isa sanay sa Shanghai na niluluto ng Mother Earth ng Mami Nest nyo. Kaya lagi nasa isip ng Mami Nest ninyo ay Shanghai. Yung pala, lumpiang togi. Actually, nagluluto din si Mami ng lumpiang togi, pero ito talaga sobrang laki. Minsan, kahit hindi ka bumili ng kung ano-ano pa, ito lang sulit na at may kasamang tubig. Pero talagang gutom din ng Mami Nest nyo, kaya madami yan nakain siya. Shanghai, lumpiang togi, shawarma, at meron pang pahabol dyan na ano yan, kikiam at fishball kaming kinain ni Ate Weng. Habang nga pala may ako'y sarap na sarap sa pagkain, tinitingnan ako ni Ate Weng. Minsan tuloy naisip ko, parang iniisip niya tuloy na nabudol ko siya. Ay aba, hindi ka talaga nagkamali Ate Weng, talagang nabudol kita. Kasi biruin ba naman itong Shanghai, I mean, bakit ba naman talagang lumpiang Shanghai nasa isip ko mga mare, mga mi. Ito nga palang lumpiang togi na kinakain ko ay 25 pesos, halagang 25 pesos laang. Ay dalawang binili ko ay 50 pesos lamang. Samantalang siya dalawang 95 pesos binili niya. Kaya parang inisip na tuloy nabudol ako. Sorry Ate Weng, nabudol kita. Ganyan talaga ako mag-budget, kuripot ang Mami Nest nyo. Ay, aba, tinan nyo nga na ba naman talagang sarap na sarap ang Mami Nest nyo. Pati naman yung nasa mesa ay kinakain ng Mami Nest nyo. Ay, ang Mami Nest tama na yan. Hindi kay parang gutom talaga kahit titinan ka ni Tita Weng mo. Panay ba naman tingin tong Ate Weng to sa akin kung makakain daw ako ay madami. Samantalang siya lamang ay rice with shawarma lamang. Samantalang Mami Nest nyo, tingnan mo tuloy oh. Tingnan nyo kaya man kami, punas ng punas yan ng Mami Nest nyo. Pinag-uusapan namin kung bakit ang dami ko daw kumain. Talagang sinabi ko ba naman ay walang iba kundi kutom ang Mami Nest ninyo sa kakalakad namin. Hindi nag-almusal dyan ang Mami Nest nyo mga mi. Sabi ko nga mga mi kay Ate Weng ay diet starts tomorrow na lang ang Mami Nest ninyo. Tingnan mo, papakita ko sa inyo. Kinainan ng mga estudyante. Hindi man lang niligpit. Kawawa naman ang mga ayan, mga dugyot. Kaya mangyayari, aayusin ko. Ililigpit ko yan. Kaya nga pala may pinakita ko dyan yung mga basurang iniwan ng mga estudyante. Tinago ko lang at kinilid ko lang. Pero pinapakita ko sa inyo kung gaano kadugyot yung mga kumain dyan. Di man lang nilipit. Ako kasi mga sa totoo lang talaga pag kami kumakain sa labas, lagi ko natutunan kay mama ko ay bago kami umalis, niligpit namin para naman daw makabawas naman daw sa mga naglilinis ng mesa. Oo nga, meron nga tagalinis tayo. Meron nga nag-obligasyon na maglilinis dyan o janitor dyan. Pero sana naman para makabawas naman sa mga lilinisin nila, makatulong naman tayo sa kanila, ay laking tulong na rin sa kanila. Kaya napasaya dyan yung janitor, kinausap ko yan yung janitor, sabi ko kung saan nilalagay yung mga basura. Tingnan mo, iniwan talaga ng mga ano dyan, estudyante yung kinainan nila. Sabi ko kati, iniligpit ko, tinahanap ko kung saan nga yung basurahan dyan mga mi. So anyway, nahanap ko na at excuse ako dyan sa mga taong nag-uusap kasi dyan pala yung lagayan ng basura mga mi. Hindi ko talaga ako nag-alam na lagayan pala ng basura mga mi. Siya nga pala mga may no choice talaga ako. Nagpaalam muna ako sa mga nag-uusap din na kung pwede mo na makisingit ang Mami Nest nyo at para makipagtsikahanin sa kanya. Charot, hindi. Tinapon ko lang pala yung basura dyan. So pagdating ko nga pala sa pwesto namin ni Ate Weng, kinausap ko yung janitor dyan na tagalinis at naglilinis ng mesa. Sabi ko ako na magtatapon. Pero tinanong ko sa kanya, yan yung soft drinks na may laman ng baso na hindi naman talaga sa akin yan. Baka kasi kung tanungin ko kanino yan, natatakot kasi ako na baka itapon ko doon sa basura at mabasa yung mga tao doon. Sabi ko, pwede ba yung itapon doon sa lagyan ng basurahan? Sabi ng janitor, pwede naman. Nasabi ko baka mabasa sila at baka magalit sa akin. Tawa ng tawa yung janitor kasi hindi naman daw, okay lang daw yun. So natuwa yung janitor dyan kasi nakita nila naglinis kami. Sabi ko tulungan na kita kasi kawawa ka naman. So nagsabi ng janitor dyan sa akin ay salamat ate. So nakaga naman sa pakiramdam sa kanila kasi kawawa naman sila. Kahit janitor sila ay huwag natin sana dapat sila malitin mga mi. Kasi dapat natin matulungan sila at para makabawas naman sa kanilang mga gawain. Anyway, totoo naman talaga, obligasyon nila maglinis dyan sa mesa. Pero sana naman bago naman umalis tayo mga mi, paalala lang po, kailangan malis
malinis naman yung mga pwesto o inalisan ninyo. Okay lang naman na ilagay nyo, ipag-ipunan nyo, pero wag naman masyadong dugyot. Kasi pagdating namin yan ni Ate Weng, sobrang dugyot talaga. As in, ang dudumi talaga. As in, madumi talaga mga mi. Yung pagka kinainan nila, kinalat nila. As in, ginilit ko lang nga yung mga mi. Hindi ko na pala na video dyan mga mi. Kasi sabi ko, papakita ko maya-maya. Dapat pala binidyo ko dyan para makita yung gaano kadugyot yung mga umalis dyan sa pwesto namin na pinalitan mga mi. Alam niyo mga mi, yan talaga sabihin ko sa inyo, natutunan ko kay mama ko bago kami umaalis. Pag kumakain kami sa restaurant, kailangan talagang bago kami umalis ay kailangan malinis yung inalisan namin. Kasi ayaw ni mama ko, ayaw ni mama ko nakita na aalis kami na para kaming dugyot na iniwan lang basta-basta yung mga kinainan namin. So far dyan, ayan, tinapon ko naman yung tissue habang sa Ate Weng ay nagsiselfone. At maya-maya nga pala mi, nawala dyan ang cellphone ni Ate Weng at hinahanap niya. Hindi niya alam na prank pala siya dyan at nilagay ko sa bago kasi iniwan niya ako dyan mag-isa para bumili din ng Shanghai. Ayan, tawa ng tawa si Ate Weng kung nasaan yung CP niya. Hinanap niya sa akin, hindi niya alam, tinago ko sa bag niya. Prank ko lang siya. Kaya ayan, alam niya, hindi niya, it's a prank. Kaya ayan, tinago ko sa bag niya. Paano kung nawala? Buot na lang at ako kumuha. Kasi biglang umalis pa naman dyan mga mi si Ate Weng at bumili ng lumpiang togi mga mi, lumpiang togi binili ni Ate Weng. Ayun na nga pala mga mi, sobrang saya ni Ate Weng at ang ganda naman ng kanyang mga ngiti. Gusto ko lagi siya nakita lagi man nakangiti kasi sa totoo lang talaga mga mi, itong si Ate Weng ay kailangan ng isang kaibigan kasi alam niyo ba mga mi, dami-dami nito pinagdaanan na problema. Pareho naman kami pinagdaanan na problema. Kung isipin nga mi, mas marami ang problema ko kay Ate Weng, pero siya hindi niya nakayanan minsan. Kaya ang ginagawa namin ay para mawala kanyang stress, lagi namin yan pinapaalala kay Ate at sinusuportahan namin siya na sana wag siya malungkot at magkaroon siya ng pagkakitaan para lagi siyang masaya. Kaya nagumpisa siya na magtinda ng kanyang I mean ano nga pala ito, nalimutan ko to rin mga mi, ay kanyang grocery, small grocery o kaya di ba small grocery. So para naman kaya meron naman siya mapaglibangan, sari-sari store pala, hindi pala grocery. Kapag grocery nga pala mga mi ay malaking tindahan na. So ayan, biglang na traffic ka dyan kami dyan mi at nayaya mo taman na lang at busog na kami mga mi ni Ate Weng. So ayan, uwi na ako ng bahay. Nagiulay na nga pala kami ni Ate Weng at palubot na yung CP ko kaya hindi ako nakapag-video. Parating nga pala sa bahay ay chinarge ko kagad yung CP at para i-video ito at para ipakita ko naman sa aking mami ng cuties ko na meron. Pagdating ko nga pala mi sa bahay, may dumating din ng mga pinadalang biscuits, chocolates, and candies sa mamis ng cuties ko. Well, thank you mami. Thank you for watching mga mi, a day in my life. This is Mami Ness, your single mom.